At mag almost 4 years na nga tayo dito sa Australia, guys. Ibig sabihin nun, matatapos na rin ang ating 4 years contract dito. Naka 482 visa kasi ako, skilled working visa up to 4 years. Pero hindi ibig sabihin nun, uwi na tayo o susuko na tayo. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Kaya ngayong araw na to, guys, samahan nyo kami kasi another laban na naman to para sa ating Australian dream. At dahil may expired ang ating 482 visa, kailangan na natin mag-apply ng 186. Disclaimer lang, guys, hindi ako agent o expert sa mga ganitong bagay, pero gusto ko lang i-share sa inyo ang magiging journey namin ngayong araw. Since malayo nga kami sa city at 9 o'clock ang exam ko, a day before nasa city na kami at nag-book na lang kami ng hotel. At bago nga ako makapag-apply ng 186 or permanent residence visa, isa ito sa mga gagawin ko, ang kumuha ng English test exam. In short, ang tinatawag nilang IELTS. At dahil hindi nga tayo English speaking or galing sa English speaking family, medyo mahirap to para sa akin pero kailangan kong gawin. Pero bago dumating ang araw na ito, pinaghandaan ko na to ng mga ilang buwan kasi medyo may kamahalan din yung exam kaya kailangan ko ipasa ito. Overall, 5 band score or above ang kailangan para sa 186 permanent resident visa. Kaya bago pumasok ng trabaho, pagka-uwi o bago matulog, nagre-review talaga ako. Akala ko ba nagre-review ka para sa IELTS mo? Ano yung kine-check mo? Titignan ko lang kung tama yung spelling ko. Gising na. Magdi-dinner na tayo. Nasa almost 3 hours din ang kabuuan ng exam. Kasama na doon yung reading, writing, listening, at ang panghuli ang speaking. At sa totoo lang, guys, hirap talaga ako doon sa reading, writing, listening na yon kasi may halong kaba na at may oras pa ang exam. May break time ng 1 oras bago ang panghuli, yung speaking. At sa speaking naman, medyo hindi ako nahirapan kasi alam nyo ba ang tanong sa akin about sa sasakyan. Pag ganun, basic na lang sa atin yon. Pagkatapos nga ng exam, naggalagala muna kami ni boss. Sa wakas, nakahinga na rin ako ng malalim para ako nabunutan ng tinik. Sana all. At within 24 hours, guys, malalaman nyo na rin pala ang result. Pero makalipas pa lang 1 oras, si boss check na ng check sa email ko kung may result na daw yung exam ko. Mas excited pa sa akin Ako nga, ayaw ko malaman yung result ko. Baka madismaya lang ako. May sasabihin ako sa'yo! May sasabihin ako sa'yo! Nakapasa ka sa English test mo! Congrats! Talaga? Hindi nga. Oo nga! At yun na nga, guys, tama kayo na narinig. Naipasa nga natin ang ating IELTS exam. Sa wakas, naging sulit ang pagod at puyat namin ni boss dito. Pero hindi pa nagtatapos ang ating laban kasi meron pa tayong medical na kakaharapin. Kaya abangan nyo sa susunod na vlog. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you on the next one. Bye-bye! At kung gusto mo pa ng Buhay Australia content, follow for more. Pwede pa yung wala. May pulis pa sa likod. Natiyampuan pa sila.